Magandang araw po sa inyong lahat. Isang malakas at detalyadong ulat po ang inihahandog namin ngayon tungkol sa magiging lagay ng panahon sa buong Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules ika-21 ng Enero taong 2026. Naglalayon po kaming ibigay sa inyo ang pinakatuumpak at napapanahong impormasyon para sa inyong kaligtasan at kaginhawahan. Ang dating tropical depression na Bagyong Ada ay kasalukuyan ng ganap na hamina at naging low pressure area. Matapos itong makapagdulot ng bahagyang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa noong nakaraang mga araw, ngayon ay ganap na itong lumalayo at wala na pong direktang epekto sa ating teritoryo. Ang paglayo ng sistemang ito ay naging dahilan din para patuloy na lumakas ang pag-iral ng hanging amihan, na ngayon ang pangunahing sistema na nakakaapekto sa kondisyon ng panahon sa buong bansa. Ang hanging amihan ay nagdudulot ng malakas hanggang sa lakas ng bagyo na mga hangin na nakakaapekto sa iba't ibang rehiyon, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. Bukod sa LPA na dati ng Bagyong Ada, patuloy pa rin nating binabantayan ang isang bagyo na kasalukuyang nasa labas ng PAR. Sa huling ulat na inilabas noong ika-20 ng Enero taong 2026, ang sistemang ito ay may lakas na 75 hanggang 120 km per hour. Ngayong araw naman, bahagyang humina ito at may kasalukuyang lakas na 90 km per hour na may mga biglaang pagbugso ng hangin na umaabot sa 115 km per hour. Bukod sa pagbabago ng lakas, bahagyang nagbago rin ang posibleng daan na tatahakin ng bagyo. Ito ay gumagalaw ng mabagal na patungong hilagang kanluran at inaasahang bahagyang magtatagal pa ito sa labas ng ating PAR bago maaaring maglakbay papalapit sa ating bansa. Ang huling posisyon nito ay naitala sa layong 2,360 kilometro sa silangan ng Mindanao. Kapag ang sistemang ito ay ganap na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ay ipapangalan natin sa lokal na pangalan na Bagyong Basyang. Patuloy din tayong nagmamasid sa anumang posibleng pagbabago sa lakas at direksyon nito dahil ang mga tropikal na sistema ay maaaring magbago ng landas sa maikling panahon. Pangkalahatang lagay ng panahon sa buong bansa. Tulad ng nabanggit kanina, ang hanging amihan ang siyang nangingibabaw na nakakaapekto sa panahon ng bansa ngayon. Ang sistemang ito ay nagdadala ng malamig at tuyong hangin mula sa kontinente ng Asya na nagdudulot ng iba't ibang kondisyon sa iba't ibang rehiyon. Mga lugar na makakaranas ng maulap na kalangitan at pag-ulan. Ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na sinasamahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw, dulot ng hanging amihan. Hilagang Luzon, Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan Valley Region, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra. Silangang Luzon, Aurora, Quezon. Bicol Region, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate. Timog Luzon, Oriental Mindoro. Ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito ay maaaring maging biglaan at maaaring magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay makakakita ng improving weather condition kung saan mababa ang tsansa ng pag-ulan. Kabilang dito ang Ilocos Sur, La Union, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Calabarzon Region, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Sa mga lugar na ito, maaaring magkaroon ng bahagyang maulap na kalangitan sa umaga, ngunit magiging maaliwalas naman sa paglipas ng araw. Para sa mga nakatira sa mga lugar na apektado ng hanging amihan at posibleng pag-ulan. Kapag lalabas ng bahay, laging magdala ng payong o iba pang proteksyon laban sa ulan. Para sa mga nagnenegosyo o nagmamaneho ng motorsiklo, mainam na magdala ng raincoat o kapote para mas maging komportable at ligtas sa daanan. Para sa mga nakatira sa mababang lugar, kung inyong lugar ay kilala bilang madaling mabaha, bukod pa rito, kung kailangang lumaktaw sa mga baha, magsuot ng bota para maiwasan ang pagkakalantad sa maruming tubig na maaaring magdulot ng sakit tulad ng leptospirosis, skin infection, at iba pang sakit na dala ng kontaminadong tubig. Para sa mga nasa bulubunduking lugar, maging maingat sa posibleng pagguho ng lupa, lalo na kung may patuloy na pag-ulan. Iwasan ang pagpasok sa mga lugar na kilala bilang landslide-prone areas. Ang hanging amihan ay nakakaapekto rin sa bahagi ng Visayas, lalo na sa hilagang bahagi ng rehiyon. Mga lugar na makakaranas ng maulap na kalangitan. Ang mga sumusunod na probinsya ay makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw. Northern Samar, Capiz, Iloilo, Antique, Aklan, Guimaras, Southern Leyte.
Maaaring mayroon din namang mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga lugar na ito, lalo na sa mga baybaying lugar. Mga lugar na may maaliwalas na panahon. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga at tanghali, ngunit may posibleng thunderstorm sa hapon at gabi. Kabilang dito ang Negros Islands Region, Bohol, Cebu, Siquijor. Ang mga thunderstorm na ito ay dulot ng pag-init ng lupa sa araw na nagdudulot ng paggalaw ng hangin at pagbuo ng mga ulap na may dalang ulan. Ang karamihan ng Mindanao at buong Palawan ay makakakita ng pinabuting kondisyon ng panahon ngayong araw. Mga lugar na may maaliwalas hanggang bahagyang maulap na kalangitan. Northern Mindanao, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte. Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, City of Zamboanga. Autonomous Region in Muslim Mindanao, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi. Socsargen, South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos City. Sa mga lugar na ito, magiging maaliwalas ang panahon sa karamihan ng araw na may mababang tsansa ng pag-ulan. Mga lugar na may bahagyang maulap na kalangitan at posibleng thunderstorm. Caraga Region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. Davao Region, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Compostela Valley. Palawan, lahat ng bahagi ng lalawigan kabilang ang Puerto Princesa City. Sa mga lugar na ito, bahagyang maulap ang kalangitan sa umaga, ngunit sa hapon at gabi ay tataas ang tsansa ng pagkaroon ng thunderstorm. Ang mga ganitong uri ng panahon ay maaaring magdulot ng biglaang pag-ulan at kidlat, kaya naman hinihikayat ang lahat na mag-ingat kapag nasa labas ng bahay sa mga oras na ito. Lagay ng karagatan sa buong bansa. Dahil sa malakas na hangin dulot ng hanging amihan, nakataas ang gale warning sa ilang bahagi ng ating karagatan. Mahalaga na malaman ng lahat lalo na ang mga mangingisda at mga taong naglalakbay sa dagat ang kondisyon ng karagatan para maiwasan ng mga aksidente. Mga lugar na may gale warning. Ang mga sumusunod na baybaying dagat ay nakataas ang gale warning. Hilagang Luzon Seaboard, Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela. Sa mga lugar na ito, inaasahang ang taas ng alon ay umaabot sa 2.8 hanggang 5.5 metro, na lubhang mapanganib para sa lahat ng uri ng barko lalo na ang maliliit na bangka at fishing boats. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng aktibidad sa dagat sa mga baybaying ito, kabilang ang pangingisda, paglalayag, at iba pang recreational na gawain sa dagat. Ang mga ahensyang nauukol tulad ng Philippine Coast Guard ay patuloy na nagmamasid at nagbabantay para tiyakin na walang sasakyang lalabas sa dagat sa mga bansang lugar. Mga lugar na may katamtaman hanggang magaspang na kondisyon ng dagat. Ang natitirang bahagi ng baybaying dagat ng bansa ay makakaranas ng moderate to rough sea condition, kung saan ang taas ng alon ay umaabot sa 2.1 hanggang 2.8 metro. Kabilang dito ang natitirang bahagi ng Luzon Seaboard, buong Visayas Seaboard, buong Mindanao Seaboard. Sa mga lugar na ito, ang mga malalaking barko ay maaaring makapaglayag ngunit kailangang mag-ingat pa rin habang ang maliliit na bangka ay hindi pa rin inirerekomendang lumabas sa dagat. Ang mga mangingisda ay hinihikayat na manatili sa lupa hanggang sa bumaba ang lakas ng alon at hangin. May ilang bahagi naman ng karagatan na makakaranas ng slight to moderate sea condition kung saan ang taas ng alon ay umaabot lamang sa 0.5 hanggang 2.0 metro. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Timog Mindanao Seaboard at ilang bahagi ng Palawan Seaboard. Sa mga lugar na ito, maaaring lumabas ang mga maliliit na bangka ngunit kailangang laging mag-ingat at panatilihing updated sa mga babala ng panahon. Paalala at mga pahayag. Lubos po tayong nananawagan sa lahat ng mamamayan na manatiling alerto at updated sa mga susunod na ulat ng panahon. Ang lagay ng panahon ay maaaring magbago sa maikling panahon, kaya naman mahalaga na laging handa tayo sa anumang posibleng pagbabago. Pakikipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan o barangay para sa mga impormasyong partikular sa inyong lugar. Ang lahat ng mga paghahanda at pag-iingat na ating gagawin ay para sa inyong kaligtasan at kalusugan. Tayo po ay magtulungan at magkaisa para malampasan natin ang anumang hamon na dulot ng lagay ng panahon. Ingat po tayong lahat, maging handa, at manatiling ligtas. Maraming salamat. God bless us all.